1309, sinasabing ang Italy daw noon ay nasa state of anarchy kaya minabuti ng noong Santo Papa Clement V na lumipat mula Roma papuntang Avignon, France. So for 70 years, ang pamunuan ng simbahang Katoliko ay nalipat sa Avignon. So doon namuno noon yung mga Santo Papa. So dahil sa mahabang panahon yung 70 years, tawag ng ilan doon ay Babylonian captivity daw, nami-miss na ng mga nasa Roma yung Santo Papa. So, isa sa mga nag-effort na i-reach out yung Santo Papa noon na pabalik sa Roma, si Saint Catherine of Siena. So, sinulatan niya yung ikapitong Pope sa Avignon, si Pope Gregory XI. Sinulatan niya, kinukumbisi niya bumalik na daw siya sa Roma at hindi lang isang sulat, marami, almost 300. And then, pinuntahan pa niya hanggang sa nakumbinsi na ni Saint Catherine of Siena, isa sa mga babaeng doctors of the church, na bumalik ang Santo Papa sa Roma. So, yun na nga, nakabalik na nga sa Roma ang Santo Papa mula Avignon. Kaya lang, hindi naman nagtagal ang buhay ni Pope Gregory XI. Pumanaw siya agad. At dahil pumanaw na nga siya, nagkaroon ng conclave. At dun sa conclave na yun, nakapag-elect na ulit ng bagong Santo Papa, si Pope Urban VI. Ngayon, sabi nung ilan, hindi daw nagustuhan ng mga cardinal noon yung pamumuno nila, kaya naisip nila na, na-pressure lang kasi kami noon sa mga tao na mag-elect agad, kaya hindi valid yung election namin noon. So, ginawa nila, nag-elect ulit sila ng bago, which is from Avignon. So, nagkaroon ng dalawang Santo Papa. Isa sa Roma, si Pope Urban VI, isa sa Avignon, yung bago nilang inelect. So, nagkaroon pa ng successors yung dalawang line na yon. Tapos sabi ni Saint Catherine, kilala daw niya kung sino yung tunay na Santo Papa, which is si Pope Urban VI. Kaya lang, hindi na niya inabutan kung paano nagtapos itong tinawag naman na Great Western Schism. So ano nga ba nangyari? So inisip ng mga cardinal noon na para daw ma-resolve yung pagkakaroon ng tatlong Santo Papa, nag-elect ulit sila ng bago. So nagtipon sila noon sa Pisa. So nakapag-elect sila ng bago pero hindi naman na-depose or nawala yung dalawa. So anong nangyari? May Santo Papa sa Roma, may Santo Papa sa Avignon, may Santo Papa sa Pisa. Tatlo ang Santo Papa in one point in time in history. Pero syempre hindi naman pinabayaan ng Diyos ang kanyang simbahang itinatag. So later on, finally or definitively, sa hiling na rin ng Holy Roman Emperor noon na si Sigismund, nagtipon ulit ang mga cardinal sa Constance. Ito yung tinatawag na Council of Constance. So by that time, nung nag-elect na sila ng bago, si Pope Martin, nawala na sa eksena yung the rest ng mga tinatawag nating anti-pope at nagkaroon na ulit ng isang Santo Papa sa simbahan. Yun lang.